Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y natitipon bilang isang angkan ng Diyos upang ipagdiwang ang kanyang awa at pagmamahal dahil sa pagsilang ng ating manunubos, ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Isinugo siya ng Ama upang hanguin tayo sa kadiliman at kasalanan, upang ihatid tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Magpasalamat tayo sa ipinagkaloob sa atin ng Ama, ang kanyang pinakadakilang regalo, si Jesus, ang kanyang pinakamamahal at bugtong na anak. Si Jesus na niyakap ang ating pagkatao upang tayo maging mga anak ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkili kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong maipagkakapuri mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay dahilan sa galak. Sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan na poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno
sa ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Banal na araw, sumikat. Halina't sumambang lahat. Sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan.
Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsuyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ng mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw na ito ng pagsilang ni Jesus Nazareno. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw ng ating kaligtasan. Kaya tayo'y magalak at magpasalamat. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pakibati ho ang katabi ninyo, maligayang Pasko. Sa kabila naman, sabi mo, namamasko po. Ayan. Pinansin ka pa ba? So tayo'y nagsasaya, gaya ng sabi ko, sapagkat ang araw na ito'y napakahalaga sa ating pananampalataya. At natitiyak ko, hindi matatapos ang araw na ito na hindi tayo maraming nababati, maraming nabibigyan ng regalo, maraming nahihinga ng regalo, at maraming nakakasama sa araw na ito. Ngunit huwag natin kaligtaan na ang talagang bida, ang talagang dahilan, ang talagang dapat bigyan ng papugay at pagbati ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pwede ba lakasan natin ngayon ang pagbati sa Kanya, Happy Birthday, Jesus! At palakpakan natin siya na mas malakas. Gaya nga ng sabi ko, siya ang may birthday. Kaya dapat siya ang makatanggap ng pinakamagandang regalo mula sa atin. Hindi ito tungkol sa pamasko natin sa isa't isa, kung hindi ito'y pamasko natin sa Kanya. Sapagkat siya ang naunang nagbigay ng pamasko sa atin. Bakit nga ba napakahalaga ng Pasko? Sa ating pananampalataya, ito ang bukod tangi. Tanging sa Kristyanismo, matatagpuan natin na ang Diyos na makapangyarihan, maluwalhati, ay naging taong katulad natin. Kamakailan po ay nag-viral yung pusa ng Nazareno na lagi kong kinukwento dito at lagi nyo napapansin. Di ko alam kung mamaya ay dilitaw siya, susulpot siya at makikita nyo na bigla siyang pumapanik sa taas. At siya lang ang hindi nasasaway, ninuman, kahit ng pari. At lagi ko sinasabi, yung pusa na iyan, bagamat laging nasa paanan ng Nazareno, pagbaba, pusa pa rin. Ganun pa rin ang asal. Kaya dapat hindi tayo katulad ng pusa. Tayo, humahalik, humahaplos, nagdarasal, pero dapat pagbaba natin,
nag-iba na tayo. Iba na ang ugali. Iba na ang pamumuhay. Iba na ang nasa puso. Kasi pag walang nangyari, haplos lang, pero pagbaba, balik din sa dati, ay wala tayong pinakaiba doon sa pusa. Eh, hindi naman doon tayo pusa. Sabi ko nga, ang tunay na deboto, puso ng Nazareno. Pero marami rin ang pag nakikita yung pusa, lagi sabi, Father, ba't di nyo papaalisin? Pagbawalan, ibaba. Gusto ko sabihin, di kayo magpababa. No? Pero alam natin, kahit anong gawin namin, hindi natin lubos na magagawa yun dahil di naman tayo naintindihan ng pusa eh. Sino ba rito ang gusto munang maging pusa? Para kayo na ang mangusap, kayo makiusap, o kayo magutos. Kasi tanging pusa lamang ang makagagawa nun para magkaroon ng mas maayos na pagkakaintindihan. Pero nangiti kayo nung sinabi kong sino dito ang gusto maging pusa at hindi ko natitiyak kung mababalik kayo maging tao. Kasi para sa atin, parang katawa-tawa yun. Maging pusa, tao na nga tayo eh. Kung nakakatawa yun at hindi natin lubos maisip, lalo't higit, ang Diyos maging tao ay parang katawa-tawa, parang kasiraan, parang kahindik-hindik. Pero dahil sa pagmamahal sa atin, ginawa yun ng Diyos. Para bagang sabihin ko sa inyo, sa mga milyonaryo dito, sa mga mayaman dito, na naawa sa mga pulubi at mahihirap. O di, gusto nyo bang maging pulubi? Natitiyak ko, sabihin na iba sa inyo, ang sarap-sarap na ng buhay ko. Bakit ako papayag magpakahirap? Pero gano'n ang ginawa ng Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ang sarap na ng buhay ni Jesus Nazareno sa langit, naluluklok sa kanan ng Ama. Pero bumaba siya, naging tao, at ang masaklap, hindi pa siya tinanggap ng tao. Biruin niyo yun, ginawa na niya ang lahat, nagparaya na siya, iniwan na niya ang lahat. Yung pinag-ukulan pa niya ng pagmamahal, tinalikdan siya. At hindi lang yun, sinaktan at pinatay pa siya. Pero naniniwala ako, hindi nangihinayang si Jesus Nazareno sa ginawa niya. Kaya tayo nagagalak sa araw na ito. Kaya tayo nagpapasalamat sa Kanya. Hindi siya nanghinayang. At hanggang ngayon, patuloy siyang bumababa sa atin para lang tayo maiangat. Kaya't balik ako kanina sa tanong ko, bakit ba tayo nagdiriwang ng Pasko? 3 salita ang nais kong pagnilayan at palalimin natin. Una, liwanag. Alam natin, pag Pasko, maraming ilaw. Hindi kumpleto ang Pasko pag walang mga ilaw, sapagkat sa gisag ng Pasko, ng biyaya ng pagsilang ni Jesus Nazareno ay ang liwanag. Dahil dati-rati tayo'y nababalot sa kadiliman ng kasalanan, ang sumpa ng kamatayan. Pero dahil ang Diyos ay naging tao, nagdala siya ng liwanag. Kaya nga ang mga bahay natin, kahit simpleng bahay, kahit sa kariton lang yan, kahit barong-barong lang yan, may liwanag. Sapagkat ang gusto ng Diyos sa atin, maliwanagan tayo. Maliwanagan ang ating landas. Siguro nga ngayon, merong nasa parang dilim ng buhay. Dilim ng karamdaman, ng mga pagsubok sa pamilya, sa kabuhayan, sa personal na buhay. Kaya siguro iba sa inyo kanina, hindi mangiti, bagamat Pasko, dahil para tayong nababalot sa dilim ngayong araw na ito.
tanggapin mo ang liwanag ni Kristo. Ang ikalawa, ligaya. Kaya nga't ang bati natin, maligayang Pasko. Sapagat ang dala-dala ni Jesus Nazareno ay kaligayahan, kagalakan. Kaya nga ang mga awit natin ngayong Pasko, joy to the world. Magsaya tayo. Dahil dati-rati, sinumpa tayo. Dati-rati, naligaw tayo. Dati-rati, malayo tayo sa Diyos. Pero ang Diyos ang bumaba sa atin. Kaya may dahilan tayo magsaya. Sana po mga kapatid, ang pinaguhugutan natin ng kaligayahan, hindi yung bigay ng mundo. Baka iba sa atin, hindi ako maligaya ngayon, wala nga akong bagong damit eh. Wala tuloy akong pansimba. Baka merong hindi na nagsimba dahil walang bagong damit. Hindi ako maligaya ngayon, mahina ang kita ko. Ang kukuripot ng mga pinamaskuhan ko, pinagtataguan pa ako ng ninong at ninang ko. Hindi ako maligaya ngayon. Akala ko bibigyan ako ng gadget, ng bagong laruan. Bimpo ang binigay sa akin. Akala ko ako mananalo sa raffle. Bokya, wala, nga. Nag-exchange gift ako, lugi pa ako. Yun ba ang pinanggagalingan ng kaligayahan natin? Tandaan natin, ang mga yun ay palamuti lamang ng Pasko, sapagat ang tunay na kaligayahan galing kay Jesus Nazareno. Siya ngayon ay nagsasabi sa inyo, kaya niya pinasimba kayo dito sa Quiapo. Oo, malungkot ang buhay mo. Mahirap ang buhay mo ngayon. Pero may dahilan pa ring maging maligaya sapagkat kasama ninyo ako. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Liwanag, ligaya, at ang huli, ligtas. Siguro ito ang medyo hindi natin naitatambal sa Pasko. Mas naitatambal natin ang Pasko sa liwanag, sa ligaya, pero nakakaligtaan natin ang talagang pinakapuso ng Pasko ay kaligtasan. Yun ang dahilan. Hindi lang para pagalingin tayo sa sakit. Hindi lang para paginawahin ang buhay natin. Hindi lang para makapag-abroad, makapasa, maging masaya. Ang talagang dahilan, kaya minatamis ni Jesus Nazarenong hubarin ng kanyang pagka-Diyos ay para tayo'y maligtas. Mga kapatid, ito ang tunay na regalo ng Pasko, kaligtasan. Bago ang Pasko, isa lang ang anak ng Diyos, si Jesus Nazareno. Pero dahil naging tao siya, ipinanganak siya, at inalay niya ang kanyang buhay, tayong lahat pwede nang maging anak ng Diyos. Ganun siya kabait. Hindi niya sinolo ang pagiging anak ng Diyos. Kaya nga mamaya, makakakanta tayo ng Ama namin. Dahil sa handog na kaligtasan, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos din. Tayo ngayon magiging tagapagmana din ng langit. Tayo ngayon maaari ding mabuhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, huwag natin kaliligtaan na kaligtasan ang pinakamahalagang regalo ng Pasko. Aanin mo ang maraming pamasko, marami kang pera, hindi ka naman maliligtas. Ikaw nga ang pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakasikat, kinatatakutan ng marami, hindi ka naman maliligtas. Ang dami-dami mong ang damit, ang dami-dami mong ang sapatos, ang dami-dami mong ang sasakyan, hindi ka naman maliligtas. Kaya tayo nandito mga kapatid, ang talagang hinihiling natin sa Kanya, kaligtasan. Huwag natin kakalimutan po yan.
Ang tunay na himala ng Nazareno ay ang maligtas tayong lahat. Sapagkat minsan tayo'y dinadapa ng kasalanan. Minsan tayo'y sinasakal ng kasamaan, sinisira ng kasinungalingan, ng galit, at ano pang hindi maganda. At ang lahat ng iyan, gustong tanggalin ni Jesus Nazareno, kaya siya bumaba dito sa lupa. Liwanag, ligaya, ligtas. Ito ang dahilan kaya tayo may Pasko. Ito ang dahilan kaya nagkatawang tao si Jesus Nazareno. Kaya ihanda natin ang ating puso, hindi lamang tuwing Pasko, kundi araw-araw sa mga biyayang ito na nais niyang ipagkaloob sa atin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. At bagamat kayo ang makapangyarihan at maluwalhating Diyos, nagkatawang tao kayo. Bumaba kayo sa lupa mula sa langit upang kami makatanggap ng liwanag, ligaya, at kaligtasan. Huwag namin sanang makalimutan ang tunay mong grasya at biyaya sa aming buhay. Mahirap magdiwang minsan ng Pasko sapagkat marami kaming pinagdadaanan, maraming kulang at pagsubok, maraming tukso at kasalanan. Pero binibigyan mo kami lagi ng dahilan para bumangon, umasa, magdiwang at magtiwala. Ang Pasko ay iyong patotoo na mahal mo kami at hindi mo kami pababayaan. At kaya naman narito din kami sapagkat mahal namin kayo at sa iyo kami lagi magtitiwala at susunod. Maligayang kaarawan po, mahal na pong Jesus Nazareno. Tanggapin niyo po ang aming pamasko, ang aming pagmamahal at pagsunod. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsilod po ang lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ni Espiritu Santo, ipinanganak si Santa Maria ang Birhen. Tumayo na po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nagbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Ang ating tugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig
ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa may hirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahagi na ng pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha ang paghahain ito, ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gayon na lamang tayo kamahal ng Ama, ibinigay niya sa atin ang kanyang pinakamamahal at bugtong na anak. Kaya't sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit.
Iniiling namin kami agya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng Pare Ole Mister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa Panampare Ole Minister. Sumunod po tayo. Sa lupa, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa bukid. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
ang duyan, tagpi-tagpi paraw. Nakahigang isang sanggol na luhang kaakit-akit. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. At sa buok ay dumalaw iyong tatlong sultan. Tagapangay hulot, magtan may dala na aginaldo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ginto pagkat siya ay hari at niragkaman niya, pagkat siya ay tao at Diyos, si Jesus na mananakop. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, bagamat maulan, pero ninais niyong dito magdiwang ng Kapaskuhan, ng pagsilang ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan naman natin ang bawat isa. At salamat din po ng marami sa mga naglingkod dito sa ating misa, hindi lang sa misa ngayon, kung hindi sa mga nakalipas na mga simbang gabi. Ang ating dambana ay mayaman dahil marami ang mga naglilingkod. Ito ang yaman ng Quiapo. Yaman hindi lamang ng mga deboto, kundi mga naglilingkod. Kaya't bilang inyong kura paroko, ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa mga naglilingkod dito sa Quiapo. Mula pa sa mga nasa harapan, sa mga sumasalubong, ang ating mga ushers, ang ating mga ihos, lahat po.
sapagkat dahil sa inyong ambag, nagiging maayos at lalong nagiging mabiyaya ang ating mga pagdiriwang. Kaya mga kadeboto, kapag nakatagpo kayo ng mga naglilingkod sa Quiapo, mga ihos, mga nagsiserve, nangungulekta, kumakanta, nagbabasa, nagsusubo, at sa iba't ibang pamamaraan, pasalamatan din niyo po sila. Batiin niyo rin po sila ng maligayang Pasko dahil sila po ay mga haligi din, mahalagang bahagi ng ating simbahan dito sa Quiapo. At maraming salamat po sa inyong tulong. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations, ang inyong pagdala rito ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. At sa ngalan po ng mga kaparian dito sa Quiapo, si Father Frank, Father Jonathan, Father Chris, Father Robert, kami po ay taus-pusong bumabati sa inyo at nawa hindi lang itong Kapaskuhang ito, ang darating na taon ay lalong magpalapit sa atin sa liwanag, sa ligaya at kaligtasan na dulot ni Jesus Nazareno. At ako po bilang inyong kura paroko ay nagpapasalamat po sa inyo at kayong lahat ang nagpataba ng aking puso at lalong nagbigay kahulugan sa aking pagkapari. Sapagkat pag nakikita ko ang inyong paglilingkod, ang inyong pagdidebosyon, lalo akong nahamon na magtiwala at sumunod kay Jesus Nazareno. Kaya siguro nga ho, ito ang aking huling Pasko bilang kura ng Quiapo, pero saan man ako dalhin ng Poong Nazareno, dala-dala ko ang Quiapo sa puso ko, sapagkat dala-dala ko ang inyong pag-ibig at pananampalataya. Kaya salamat po. At kung hindi man po kalabisan, patuloy niyo po kung ipagdasal sa bagong misyon na inatas sa akin ng Poong Nazareno bilang obispo ng Bataan. Madala ko siya. Hindi ko naman po dadalhin ng Nazareno, baka mag-revolusyon dito sa Quiapo. No? Pero ang dadaling ko po, hindi yung pusa ng Nazareno. Ang dadaling ko po ay ang puso ng Nazareno. Dahil tayong lahat ng mga kadeboto, saan man tayo naroroon, dapat tayo'y maging puso ni Jesus Nazareno. Yun ang tunay na pagpapala ng Pasko. Amen? At pagpalain tayong lahat ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo't hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman ng magkatawang taong anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ng kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagugnay ng lupa sa langit ay siya nawang pumuspos sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.